Tumawag ang hipag ko. Patay na ang asawa mo kanina. Bukas ng umaga ang libing. Ipinamana niya sa akin ang lahat ng ari-arian niya. Wala kang makukuha. Ngumiti lang ako habang nakikinig sa kanya. Hindi niya alam. Ang asawa ko'y kasalukuyang nag-e-enjoy ng kanyang kapeng barako sa tabi ko. Mahina akong tumawa. Gabi noon. At napakalakas ng buhos ng ulan. Tumatama sa mga salamin ng bintana ng aming condominium unit sa 20 palapag. Ang mga dagundong ng kulog ay paminsan-minsang gumuguhit, nagbibigay ng puting liwanag na nag-iilaw sa aming dining area na sinadya naming ilawan lamang ng isang malabong chandelier. Ang lumang orasan sa sulok ng silid ay tumitiktak kasabay ng tibok ng aking puso, na sa totoo lang ay napakakalmado. Eksaktong 12:00 ng hating gabi ang itinuturo ng mga kamay ng orasan. Isang perpektong oras para maghatid ng masamang balita. Nakaupo ako sa isang malambot na silya sa hapagkainan, nakatitig sa maningning na screen ng aking cellphone. Sa kabilang dulo ng mesa, sa tapat ko, nakaupo ng napakarelax ang aking asawa. Nakasuot siya ng kanyang paboritong silk na pantulog na kulay dark blue. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang tasa ng matapang na itim na kape na umuusok pa. Ikinakalat ang nakakakalmang amoy nito sa buong silid. Sa harap niya ay nakakalat ang ilang piraso ng life insurance policy na nagkakahalaga ng 10 milyong piso na binabasa niya na may manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Handa ka na ba? Mahinang tanong ng asawa ko. Ang kanyang boses ay napakakalmado, kabaligtaran ng balita ng kamatayan, na malapit ko nang ibalita sa kanyang sariling kapatid. Sinuklian ko ang kanyang ngiti at kinuha ang isang maliit na bote ng eye drops mula sa aking bulsa. Tumingala ako. Ipinatak ang malinaw na likido sa aking mga mata upang magmukha itong basa at namumula. Tila ba ilang oras na akong umiiyak. Kinuha ko ang isang maliit na salamin. Sinuri ang aking mukha. Medyo maitim ang ilalim ng aking mga mata dahil sinadya kong hindi matulog ng maayos kagabi para maging perpekto ang aming dula. Ang mukha ko ay maputla, mukhang pagod, at napakakumbinsido bilang isang asawang kapapanganak pa lamang ng kaluluwa. Lagi akong handa para sa sakim mong ate. Sagot ko, habang inilalagay ang salamin sa mesa. Huminga ako ng malalim, at dahan-dahang ibinuga. Inayos ko ang aking boses. Ginawa kong tila may bumabara sa aking lalamunan dahil sa matinding kalungkutan. Matapos kong maramdaman na perpekto na ang lahat, pinindot ng aking daliri ang pangalan ng aking hipag sa screen ng telepono. Nagring ito. 1, 2, 3. Hello? Ang boses mula sa kabilang linya ay medyo paos. Tipikal na boses ng taong kagigising lang. Boses iyon ng aking hipag. Nang marinig ko ang kanyang boses, agad kong sinimulan ang aking pag-arte. Hinayaan kong lumabas ang mga pigil na hikbi sa aking bibig. Dahan-dahan akong humikbi. Inaayos ang aking paghinga para magtunog na tila hirap akong huminga dahil sa matinding pagpapanik. Ate, tulungan mo ako ate, sabi ko sa boses na sinadya akong gawing nanginginig. Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang tawa dahil nakita ko ang aking asawa sa kabilang mesa na nag-thumbs up sa akin. Pinupuri ang aking all-out na pag-arte. Ano ba? To hating gabi na. Tatawag ka na umiiyak. Nanggugulo ka lang ng tulog ng tao. Sagot ng hipag ko na may halong inis at pagkainip. Ate, si Anton. Ate, at naaksidente siya. Sabi ko na may putol-putol na hininga. Nahulog ang sasakyan niya sa bangin, sa provincial highway. At nasunog ng tuluyan. Ate, wala na siya. Katahimikan. Walang tunog mula sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Ngunit alam na alam ko kung ano ang nangyayari sa isip ng hipag ko ngayon. Tiyak na pinoproseso niya ang balita, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gulat na may halong kagalakan na pilit niyang itinatago. Ano? Huwag kang ang magbiro ng ganyan hating gabi. Tumaas ang boses ng hipag ko. Nagkukunwaring sobrang gulat at histerikal. Na aksidente ang kapatid ko?
Paanong nangyari? Kumusta na siya ngayon? Tumawag lang sa akin ng mga pulis. Ate, sabi nila, grabe ang pagkakasunog ng sasakyan. Yung bangkay niya, sinadya kong bitinin ng aking pangungusap. Suminghot ng malakas na para bang hindi ko na kayang ituloy ang aking mga salita. Dinala na sa pinakamalapit na ospital. Pero sabi ng pulis, halos hindi na makilala. Wasak ang sasakyan. Diyos ko, ang kawawa kong kapatid, sigaw ng hipag ko sa kabilang linya. Ngunit sa gitna ng kanyang peking sigaw, narinig ng matalas kong pandinig ang isa pang boses sa background. Boses iyon ng asawa ng hipag ko. Ang boses ng lalaki ay nagmumura ng malakas. Tangina! Talo na naman. Bakit ba laging kinakain ng pesteng makina na, to ang pera ko? Malinaw na malinaw ang boses ng asawa ng hipag ko. Alam na alam ko kung ano ang ginagawa niya. Ang palamuning lalaking iyon ay tiyak na nagpupuyat sa paglalaro ng online sugal sa kanyang cellphone. Talo na naman sa pustahan. Sa kung ilang beses na, napakakatawang kabalintunaan, habang ang kanyang asawa ay nagkukunwaring iniiyakan ang pagkamatay ng kapatid nito. Ang asawa naman niya ay abala sa pagmumura sa kanyang pagkatalo sa virtual na mesa ng sugal. Ate, anong gagawin ko? Mag-isa lang ako at takot na takot ako, sabi ko. Ipinagpapatuloy ang aking dula. Sinusubukang kunin muli ang kanyang atensyon. Biglang nagbago ang tono ng boses ng hipag ko. Naging malamig at puno ng pagkalkula. Ang peking kalungkutan niya ay biglang naglaho. Pinalitutan ng kanyang tunay na ugali na sakim sa yaman. Huwag kang mag-alala. Aayusin natin ang burol niya. Bukas ng umaga. Sa lalong madaling panahon, tutulong ang buong pamilya. Sabi ng hipag ko sa napakatigas na tono. Makinig ka. Hindi mo na kailangang abalahin ang sarili mo sa mga naiwang ari-arian ng asawa mo. Ako, bilang kapatid niya, ang hahawak ng lahat, ang mga titulo ng bahay, mga passbook sa bangko, at ang insurance ng kumpanya niya. Lahat ay dapat ibigay sa akin. Tandaan mo, mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Tinatakpan ko ang aking bibig ng isang kamay. Pinipigilan ang tawa na halos sumabog, na marinig kung gaano kabilis niyang inilipat ang usapan mula sa pagkamatay ng kapatid niya patungo sa usapin ng mana. Sa kabilang mesa, idinikit ng asawa ko ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi. Sinasabihan akong manatili sa aking karakter. Pero ate, ako ang legal niyang asawa. Sagot ko sa isang peking nagmamakaawang boses para lalo niyang ipakita ang tunay niyang kulay. Ang asawa, napapalitan, pero ang kadugo, hinding-hindi. Sigaw niya ng may kabastusan. Dapat mong tandaan, bago kanya pakasalan, lahat ng yaman na iyon ay pag-aari ng aming pamilya. Wala na ang asawa mo, kaya ang yaman niya ay babalik sa amin. Bukas ang simula ng burol. Siguraduhin mong dala mo lahat ng mahahalagang dokumento. Naiintindihan mo? Nang hindi na hinintay ang aking sagot, bigla na lang pinutol ng hipag ko ang tawag. Ang tunog ng pagkaputol ng tawag ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Inilayo ko ang cellphone. Sa loob ng ilang segundo, biglang tumigil ang aking mga hikbi. Ang malungkot at kaawa-awang mukha na ipinakita ko kanina ay agad na napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Inilapag ko ang cellphone sa mesa at kumuha ng isang pirasong tissue para punasan ang natirang eye drop sa aking pisngi. Ibinaba ng asawa ko ang kanyang tasa ng kape. Dahan-dahan siyang pumalakpak habang tumatawa ng malakas. Isang tawa na napakagaan at puno ng ginhawa. Napakagaling. Puri ng asawa ko habang umiiling. Pustahan tayo. Sa ngayon, ang kapatid ko ay tiyak na tumatalon sa tuwa sa kanyang kama. Iniisip niyang lahat ng problema niya sa pera ay malulutas na ng death insurance ko. Tama ka. Sagot ko habang komportableng sumasandal sa aking upuan. Narinig mo ba ang boses ng asawa niya kanina? Nagmumura dahil talo sa sugal. Talagang bagay na bagay sila. Ang isa'y gahaman sa pera. Ang isa na may lulong sa sugal. Hayaan mo silang managinip ng maganda ngayong gabi. Sabi ng asawa ko habang inaayos ang mga papel sa mesa. Bukas, sa sarili kong burol, makikita natin kung hanggang saan
ang kaya nilang gawin para agawin ang isang bagay na hindi naman talaga kanila. Sumang-ayon ako. Ang aming plano ay tumatakbo ng perpekto at walang anumang hadlang para sa mundo. Ang asawa ko ay namatay sa isang malagim na paraan. Ang pamilyang palamunin na iyon ay tiyak na nagdiriwang ng kanilang kalayaan mula sa anino ng utang. Iniisip na nanalo na sila sa larong ito. Hindi nila alam na ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. At kami ang may hawak ng lahat ng alas. Noong gabing iyon, kasabay ng palakas na ulan, tinapos namin ang gabi na may napakapanatag na pakiramdam. Mahimbing kaming natulog. Nag-iipon ng lakas para sa malaking palabas na aming gagawin kinabukasan sa burol. Kinabukasan ng umaga. Bago pa man sumikat ang araw, nakaupo ako sa sofa sa sala, habang nakatitig sa screen ng aking cellphone. Ang group chat ng pamilya ng asawa ko ay napakaingay na. Mabilis na ikinalat ng hipag ko ang balita ng kalungkutan sa lahat. Sunod-sunod ang mga mensahe ng pakikiramay. Binasa ko ang isinulat ng hipag ko. Pumanaw na po ang aming minamahal na kapatid. Dahil sa isang malagim na aksidente kagabi, hinihiling po namin ang inyong mga panalangin. Nasusuka ako habang binabasa ito. Ang pagpapanggap niya ay kasuklam-suklam. Habang naghihintay ng oras para maghanda patungo sa funeral home, bumalik ang aking alaala ilang buwan na ang nakalipas. Ang panahon kung saan ang aming tahimik na buhay mag-asawa ay biglang naging impyerno dahil sa pamilyang palamunin na iyon. Nagsimula ang lahat, isang napakainit na hapon. Umuwi ang asawa ko mula sa opisina, na may mukhang namumula, at nagpipigil ng galit. Dumiretso siya sa kanyang home office. Binuksan ang bakal na vault na nakatago sa likod ng isang painting, at inilabas ang dalawang makapal na libro. Iyon ay mga libro de kwenta ng kumpanya. Ako, na naguguluhan, ay sumunod sa kanya. Anong nangyari? Bakit ka galit na galit? Tanong ko noon. Ibinagsak ng asawa ko ang isa sa mga libro sa kanyang mesa nang napakalakas. Tingnan mo to, sabi niya sa nanginginig na boses. Ito ang dobleng libro de kwenta na natagpuan ko sa drawer ng sarili kong kapatid sa opisina. Pinagkatiwalaan ko siya sa pananalapi dahil kadugo ko siya. Pero tinraidor niya ako. Binuklat ko ang bawat pahina. Nanlaki ang aking mga mata sa mga numerong nakita ko. Napakaraming pekeng gastos na umaabot sa milyon-milyong piso. At ang mas malala, maraming kopya ng mga tseke na pineke ng hipag ko ang pirma. Ninakawan niya ang kumpanya ng sarili niyang kapatid sa loob ng maraming taon. Para saan niya ninakaw ang ganito kalaking pera? Tanong ko. Hindi makapaniwala. Para takpan ang mga utang ng walang kwenta niyang asawa. Sagot ng asawa ko habang pinupunasan ang kanyang mukha. Alam mo namang lulong sa sugal ang asawa niya. 'Di ba? Sobrang laki na pala ng talo niya. Nangutang siya sa napakaraming online lending apps na may nakamamatay na interes. Dahil hindi makabayad, ginamit ng ate ko ang pera ng kumpanya para tapalan ang mga utang nila. Pero ang sugal ay parang sakit na walang lunas. Habang tinatapalan, lalong lumalaki ang butas. Ang kasukdulan ng gulo ay nangyari 2 linggo matapos matuklasan ang mga libro. Ang aming dating payapang bahay ay biglang pinuntahan ng isang grupo ng mga lalaking malalaki ang katawan at nakakatakot ang mga mukha. Sila ay mga debt collector na pinadala ng mga 5,006. Ang asawa ng hipag ko, sa kanyang katusuhan, ay ginamit ang pangalan at address ng asawa ko bilang pangunahing guarantor sa lahat ng kanyang utang. Nang walang kaalam-alam, sumisigaw ang mga maniningil sa harap ng aming gate. Naghahagis ng mga plastic bag na may lamang pulang pintura na dumumi sa aming pader. Lumabas ang lahat ng aming kapitbahay. Tinitingnan kami na may halong pagtataka at pandidiri. Ang kahihiyang dinanas namin noon ay hindi masukat. Hinusgahan kami para sa kasalanang hindi namin ginawa. Bakit hindi natin isuplong ang ate mo sa pulis? Gamitin natin ang librong ito. Mungkahi ko noong gabing iyon, habang nililinis namin ang mga mantsa ng pintura. Umiling ang asawa ko. Kung isusuplong ko siya, masisira ang pangalan ng pamilya natin sa mga kasosyo ko sa negosyo. Mawawalan ng tiwala ang mga investor sa kumpanya.
dahil sa iskandalo ng pagnanakaw. Isa pa, walang pakialam ang mga maniningil kung sino ang nangutang. Ang alam lang nila, pangalan ko ang nakasulat bilang guarantor. Hindi titigil ang terorismo ng mga 5006 kahit makulong pa ang ate ko. Noong gabing iyon, sa gitna ng desperasyon, isang nakakabaliw na ideya ang nabuo sa isip ng asawa ko. Isang plano na mapangahas, mapanganib, ngunit makatuwiran kung gagawin ng maingat, kaysa hayaang dahan-dahang masira ang buhay namin. Dahil sa isang pamilyang walang utang na loob, nagpasya ang asawa ko na kailangan niyang mamatay. Ang kamatayan ang pinakamalinis na paraan para makatakas. Dahil ang kanyang life insurance na nagkakahalaga ng 10-10 milyon ay mapupunta sa akin at titigilan na ng mga 5006 ang paghabol sa isang taong patay na. Agad naming binuo ang plano. Unang hakbang, bumili kami ng isang lumang segunda manong sedan na kapareho ng tatak at kulay ng sasakyan ng asawa ko. Itinago namin ito sa isang inuupahang garahe na malayo sa amin. Ang ikalawang hakbang ang pinaka-nakakatakot at nangangailangan ng matibay na loob. Paano namin kukumbinsihin ang mga pulis na may bangkay sa loob ng nasunog na sasakyan? Hindi kami maaari. Naghahanap ang asawa ko ng impormasyon sa ilalim ng lupa at nakahanap ng isang korap na morgue attendant sa isang pampublikong ospital na maaaring suhulan ng malaking halaga. Pumayag ang attendant na magbenta ng isang hindi nakikilalang bangkay ng isang lalaking palaboy na walang pamilya. Noong gabi ng insidente, dinala ng asawa ko ang bangkay. Nanginginig ang mga kamay, ngunit buo ang loob. Sinuotan niya ang matigas na bangkay ng kanyang damit pang opisina para masigurong magiging madali ang pagkakakilanlan nang hindi na kailangan ng masusing forensic test. Isinuot niya ang kanyang mamahaling relo sa pulso ng bangkay. Hindi rin niya kinalimutan ang kanyang puting gintong singsing pangkasal. Ang kanyang wallet na may mga ID ay inilagay sa bulsa ng pantalon ng bangkay. Inilagay ng asawa ko ang bangkay sa driver's seat ng lumang sedan sa isang tahimik na kalsada sa gilid ng bangin. Matapos masigurong walang nakakakita, binuhusan niya ng gasolina ang buong loob ng sasakyan. Sa isang hagis ng posporo, nagliyab ang sasakyan. Sinusunog ang kanyang dating pagkakakilanlan. Dahan-dahan niyang itinulak ang nagliliyab na sasakyan hanggang sa mahulog ito sa bangin, lumikha ng isang perpektong pagsabog. Pagkatapos ng lahat, naglakad ang asawa ko ng ilang kilometro papunta sa pick-up point kung saan naghihintay ako sa kanya. Tahimik kaming nagmaneho pabalik sa lungsod. Nakikita sa salamin ang itim na usok na pumapailan lang sa kalangitan. Doon, kasamang nasunog ang aming nakaraan at mga problema. Isang katok sa pinto ng kwarto ang pumutol sa aking pag-iisip. Pumasok ang asawa ko na may dalang almusal. Nakaligo na siya at maayos ang pananamit, kahit na hindi siya maaaring lumabas ng aming taguan ngayon. Oras na para umalis ka, sabi niya, habang hinahaplos ang aking buhok. Tandaan mo, huwag kang magpapadala sa emosyon. Hayaan mo silang umarte sa harap ng pekeng kabaong na iyon. Ang trabaho mo lang ay siguraduhing malaman nila na hinding-hindi nila mahahawakan ang pera natin. Tumayo ako, inayos ang itim na bestida at isinuot ang malaking itim na salamin. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Kinukumbinsi ang sarili na ngayon, isa akong biyudang nagluluksa. Siyempre, sagot ko na may ngiti. Ibibigay ko ang pinakamagaling kong pag-arte. Magkita tayo mamaya. Lumabas ako ng aming lihim na apartment, handang harapin ang aking hipag at ang kanyang asawa sa entablado ng dulang perpekto naming binuo. Ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Napakainit ng hangin sa marangyang sementeryo. Walang awa ang sikat ng araw. Tila sinusubok ang tibay ng lahat ng nakaitim. Ang amoy ng mga bulaklak ay humahalo sa amoy ng pawis ng mga taong nagsisiksikan. Sa harap ko, isang makapal na kabaong na gawa sa kahoy. Ang dahan-dahang ibinababa sa madilim na hukay. Siyempre, sarado ito. Walang pinayagang sumilip dahil sa kalagayan daw ng bangkay. Nakatayo ako sa unahan. Nakaitim na bestida at malaking salamin. Nakayuko ako, hawak ang isang puting panyo
na palagi kong idinidikit sa gilid ng aking mga mata. Pinipilit kong manginig ang aking mga balikat para magmukhang umiiyak ako ng todo. Sa tuwing may lalapit na kamag-anak o kasosyo sa negosyo ng asawa ko para magbigay ng pakikiramay. Mahina lang akong tumatango at nagpapasalamat sa paos na boses. Sa kanan ko, nakaupo ang biyenan ko. Umiiyak ng histerikal para sa kanyang paboritong anak. Ang totoo, nakakaramdam ako ng kaunting kirot at konsensya sa pagkakita sa kanyang tunay na luha. Ngunit kailangan kong patigasin ang aking puso. Ang dulang ito ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang anak. Samantala, sa kabilang panig ng hukay, isang kabaligtaran na tanawin ang nagaganap. Ang hipag ko ay napaka-eksagerado. Malakas siyang umiyak. Yumayakap sa mga kamag-anak. At nagkukuwento kung gaano kabait ang kapatid niya sa isang peking tono. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng kalungkutan. Palipat-lipat ito, tinitingnan ang mga mayayamang bisita. Tila kinakalkula kung magkano ang abuloy na makokolekta. Ngunit ang pinakanakakuha ng aking pansin ay ang asawa ng hipag ko. Ang lalaking salot na ito ay nakatayo malayo sa karamihan. Ang kanyang itim na damit ay gusot at basa ng malamig na pawis. Ang kanyang mukha ay maputla. Palagi niyang kinukuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Tinitingnan ito ng may panik at ibinabalik. Nanginginig ang kanyang katawan at kinakagat ang kanyang mga kuko. Alam na alam ko kung ano ang nangyayari sa kanya. Tiyak na puno na ng mga banta mula sa mga 5,006 ang kanyang cellphone. Hinihintay niya ang pera mula sa pagkamatay ng asawa ko bilang kanyang tiket sa kaligtasan. Matapos ang seremonya ng pag-aalay ng bulaklak, nang magsimulang umalis ang mga tao, akala ko'y makakauwi na ako. Ngunit isang kamay ang humawak nang mahigpit sa aking braso. Lumingon ako at nakita ko ang hipag ko na matalim ang tingin. Nasa likod niya ang kanyang asawa. Nahirap huminga at balisa. Kailangan nating mag-usap. Ngayon din, sabi ng hipag ko. Sa mababang boses na puno ng banta, hinila niya ako palayo sa mga tao. Ate, bitawan mo ako. Masakit. Nandyan pa si mama, makikita niya tayo. Sabi ko, sinusubukang kumawala. Wala siyang pakialam. Dinala niya ako sa likod ng isang malaking mausoleo. Agad na lumapit ang asawa niya. Makinig ka. Wala na kaming oras. Sabi ng asawa ng hipag ko humihingal. Nagbanta na ang mga 5,006 na pupuntahan nila kami mamayang gabi. Kailangan na naming magbayad ngayon din. Dahil patay na ang bayaw ko. Kailangang bayaran agad ang mga utang ng kumpanya niya. Kung hindi, sisirain nila ang pamilya ko. Tiningnan ko siya ng may matinding pandidiri. Napakagaling niyang baliktarin ang katotohanan. Ang utang na iyon ay personal niyang utang sa sugal. Anong kinalaman ko dyan? Tanong ko ng malamig. Kalilibing ko lang sa asawa ko. Hindi pera ang iniisip ko. Sumabat agad ang hipag ko. Namumula ang mukha. Huwag kang magkunwaring inosente. Alam mo kung ano ang gusto namin. Bukas, pupunta ako sa bahay niyo kasama ang abogado namin. Ibibigay mo ang titulo ng bahay, lahat ng bank accounts, at mga dokumento ng kumpanya. Ako ang hahawak ng lahat para mabayaran ang mga utang. Kung tatanggi ka, palalayasin kita sa pamilyang ito nang walang ni isang kusing. Natahimik ako sandali. Sa likod ng maliit na itim na rosas na brooch sa aking dibdib ay may isang maliit na wireless camera na nagre-record ng lahat. Alam ko na sa kanyang komportabling taguan. Nanonood ang asawa ko sa isang live feed, tumatawa sa kawalang hiyaan ng kanyang kapatid at bayaw. Huminga ako ng malalim, inalis ang aking salamin, at tiningnan siya ng diretso. Sige, pumunta ka bukas. Kahit magdala ka pa ng 100 abogado ate. Sabi ko, na may mapanuyang ngiti. Binuksan ko ang aking bag at inilabas ang isang maliit na plastic folder. Hinugot ko ang isang papel na may opisyal na selyo mula sa isang kilalang notaryo. Ipinakita ko ito sa kanilang mukha. Basahin niyo to. Ito ang opisyal na huling habilin at testamento na ginawa ng asawa ko. 3 buwan bago siya mamatay. Nakasaad dito na ang lahat ng kanyang ari-arian. Bahay,
sasakyan, stocks, ipon, hanggang sa insurance, ay mapupunta sa kanyang legal na asawa, na ako. Ang mga mukha nila ay biglang namutla. Peke yan! Pineke mo yan! Sigaw ng asawa ng hipag ko. Sinusubukang agawin ang papel, ngunit mabilis kong naibalik ito sa aking bag. Lahat ng pirma at thumb mark dito ay totoo. Sinaksihan ng mga awtoridad. Kung dadalhin niyo to sa korte, mag-aaksaya lang kayo ng perang wala naman kayo, sagot ko ng may pang-aasar. Kaya, ayusin niyo ang sarili niyong gulo sa mga 5,000. Ang yaman ng asawa ko ay sa akin. At hinding-hindi niyo mahahawakan kahit isang sentimo. Tumalikod ako at naglakad palayo. Iniwan silang tulala sa galit at desperasyon. Sa loob-loob ko, napakasaya ko. Ang unang hakbang ko ay naging matagumpay. Akala nila, kaya nilang apihin ang isang nagluluksa. Nagkamali sila ng kinalaban. Ang oras ay tila mabagal na lumipas. 3 buwan na ang nakalipas mula nang mamatay ang asawa ko. Ngunit ang bagyong hinihintay namin ay hindi pa humuhupa. Akala ng marami, ang insurance ay agad-agad na makukuha. Sa totoong buhay, hindi ganoon, lalo na kung milyon-milyon ang halaga. Maingat ang bangko at insurance company. Nagpadala sila ng mga investigador. Humingi ng police report. Sinuri ang autopsy. At kung ano-ano pang ebidensya. Buti na lang at maayos na naareglo ng asawa ko ang lahat, mula sa morgue attendant hanggang sa mga dokumento, kaya wala silang nakitang butas. Ngunit ang proseso ay napakatagal. Para sa amin, hindi problema ang maghintay. Ngunit para sa asawa ng hipag ko, bawat segundo ay isang pagpapahirap na naglalapit sa kanya sa tunay na kamatayan. Nagalit na ang mga 5,000. 6. Nawala sa katinuan ng bayaw ko. Naging parang isang hayop na na-corner. Isang gabi, umuulan na naman. Nakaupo ako sa sala. Nagbabasa. Ang asawa ko ay kailangang magtago sa itaas. Hindi maaaring makita. Hindi maaaring magbukas ng ilaw ng maliwanag. Nabubuhay na parang multo sa sarili naming bahay. Bigla, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa likurang pinto sa kusina. Sumilip ako at nakita ang anino ng asawa ng hipag ko. Sinusubukang sirain ang pinto gamit ang isang bareta. Sa wakas, bumukas ito. Ang malamig na hangin ay pumasok. Dala ang amoy ng murang alak at maasim na pawis. Pumasok siya, pagewang-gewang. Ang kanyang mga mata ay pula. Ang kanyang buhok ay magulo. Mukha siyang baliw. Binuksan ko ang ilaw. Hello, mayamang hipag. Bati niya sa paos na boses. Itinaas ang bareta. Nagpapakasaya ka ba sa pera ng asawa mo? Habang kami ay pinagbabantaang papatayin. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na o tatawag ako ng security. Sabi ko. Tinatago ang takot. Tumawa siya ng malakas. At biglang pinalo ang mesa gamit ang bareta. Binasag ang isang plato. Napaatras ako. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako binibigyan ng pera. Ibigay mo sa akin ang cash o alahas mo ngayon din. Nagbanta na sila na puputulin ang mga daliri ko kung hindi ako makakabayad bukas. Sigaw niya, umiiyak sa desperasyon, sa itaas ng hagdanan. Nakita ko ang anino ng asawa ko. Hawak ang isang golf club. Handang bumaba para protektahan ako. Ngunit mabilis akong umiling. Sinenyasan siyang huwag makialam. Kung magpapakita siya ngayon, lahat ng aming plano ay masisira. Ako ang kailangang humawak ng sitwasyong ito. Wala akong cash dito at hindi pa lumalabas ang insurance. Sabi ko ng malamig. At kahit mayroon pa, hinding-hindi kita bibigyan kahit isang kusing para sa utang mo sa sugal. Ikaw ang gumawa niyan, kaya ikaw ang magdusa. Ang kanyang mukha ay naging mabangis. Itinaas niya ang bareta. Handang sirain ang mga gamit o baka paluin ako. Ngunit bago pa niya magawa iyon, ang kamay ko sa likod ay pinindot ang isang maliit na pulang emergency alarm button sa tabi ng ref na konektado sa security post ng aming subdivision. Sa isang iglap, isang nakabibinging sirena ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang asawa ng hipag ko
ay nabitawan ang bareta sa gulat. Nataranta siya. Alam niyang sa loob ng ilang minuto, mapapaligiran na ng mga guwardiya ang bahay. Baliw kang babae, mura niya, at mabilis na tumakbo palabas, nawala sa dilim ng gabi. Napaupo ako sa sahig, nanginginig. Bumaba ang asawa ko at niyakap ako ng mahigpit, humihingi ng tawad. Tiniyak ko sa kanya na okay lang ako at dapat naming ipagpatuloy ang plano. Kinabukasan, habang inaayos ng security ang pinto, sumilip ako sa bintana. May isang silver na kotse na may tinted na bintana ang nakaparada sa di kalayuan. Nang buksan ng hardinero namin ang gate, nakita ko ang isang kislap mula sa loob ng kotse. Flash ng isang kamera, may nagmamanman sa akin. At alam ko kung sino ang nagpadala. Ang hipag ko ay umupa ng isang pribadong investigador. Isang tusong ngiti ang nabuo sa aking mga labi. Kung gusto niya ng isang dula ng panloloko, bibigyan ko siya ng pinakamasarap na pain. Gagawa ako ng isang bitag na sisira sa kanilang buhay magpakailanman. Ang silver na kotse na may madilim na bintana ay nandoon pa rin sa labas 3 araw na. Sa tuwing lalabas ako, isang lente ng kamera ang sumusulpot mula sa bintana nito, kinukunan ang bawat galaw ko. Nag-hire talaga sila ng murang private investigator para bantayan ako, sabi ko sa asawa ko. Desperado na talaga ang ate mo. Laging iniisip ng ate ko na siya ang pinakamatalino. Tumawa ang asawa ko. Naghahanap siya ng madilim na sikreto mo para gamitin laban sa iyo. Hinihintay kanyang magkamali. Kung ganoon, bakit hindi natin siya bigyan ng isang napakalaking pagkakamali? Tanong ko na may makahulugang ngiti. Gutom na gutom sila sa huhulihin. Bigyan natin sila ng pinakamasarap na pain para kainin nila ito nang walang pag-aalinlangan. Binuo namin ang plano. Alam ko ang takbo ng isip ng hipag ko. Mahilig siya sa drama at laging masama ang iniisip sa iba. Kung makakakita siya ng isang batang biyuda, ang unang papasok sa utak niya ay kalaguyo. Umaasa siyang mayroon akong kabit para maakusahan niya ako ng pagpaplano sa pagkamatay ng asawa ko para sa insurance. Para matupad ang kanyang pantasya, kailangan ko ng isang aktor. Sa tulong ng isang dating kakilala, umupa ako ng isang gwapong theater actor na nangangailangan ng pera. Nagkita kami sa isang pribadong silid. Simple lang ang trabaho mo. Paliwanag ko. Gusto ko lang na magpanggap kang kasintahan ko. Kakain tayo sa labas. Mamamasyal sa mall. At papasok sa lobby ng hotel. Hawakan mo lang ang kamay ko. Titigan mo ako. At tumawa kasama ko. Umarte kang para tayong in love. Pero sa publiko lang. Walang pisikal na kontak na sobra. May hidden camera ba para sa isang TV show? Tanong niya. Parang ganoon. Pagsisinungaling ko. May nagmamanman sa akin at gusto kong makita niya tayo. Bilang kapalit, babayaran kita ng malaki. Ngayon din, ipinakita ko sa kanya ang isang kontrata na nagsasaad na siya ay isang part-time actor para sa isang pribadong dula na may kasunduan sa bayad. Pinapirma ko siya. Ang kontratang ito, ang magiging pangunahing panangga ko. Nagsimula ang palabas noong weekend. Nag-ayos ako, nagsuot ng isang pulang bestida, at naglagay ng matingkad na lipstick. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Tinitiyak na nakahanda na ang investigador na sumunod. Sinundo ko ang aktor. At nagpunta kami sa isang mamahaling restaurant. Umupo kami malapit sa bintana para kitang-kita kami. Sinimulan ko ang aking pag-arte. Hinayaan kong hawakan niya ang kamay ko. Nagtawanan kami. Nagbulungan. Sa gilid ng aking mata, nakikita ko ang kislap ng lente ng kamera mula sa kabilang kalsada. Kinabukasan, itinaas ko ang antas ng aming laro. Dinala ko siya sa isang 5-star hotel. Magkaakbay kaming pumasok sa lobby. Sinadya kong magtagal sa reception desk para kunin ang susi. Tinitiyak na makakakuha ng perpektong anggulo ang investigador. Pagkasara ng pinto ng kwarto, tumigil ang aming pag-arte. Lumayo agad ang aktor sa akin. Naglabas siya ng video game console at naglaro sa harap ng TV. Ako naman ay nagbukas ng laptop at nagtrabaho. Sa gitna nito, tumawag sa video ang asawa ko. Itinutok ko ang kamera sa aktor.
Tingnan mo ang matindi mong karibal, biro ko. Hindi man lang ako tiningnan, mula nang pumasok dito. Tumawa ng malakas ang asawa ko. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mukha ni ate kapag nakita niya ang mga litrato niyo. Tiyak na nagdiriwang na yun ngayon. Iniisip na may ebidensya na siyang isa kang mamamatay tao. Hayaan mo siyang mag-isip na nanalo na siya ngayon, sagot ko. Kung gaano kataas ang lipad niya, ganoon din kasakit ang kanyang pagbagsak. Lahat ng ebidensyang pinaghirapan niyang kolektahin ay babalik lang para sirain siya. Ipinagpatuloy ko ang dula sa loob ng ilang araw. Pinahintulutan ko ang kunan ako ng litrato, sundan, at husgahan. Lahat ng pain ay kinain na. Hinihintay ko na lang ang araw ng pagtutuos kung saan ibubunyag ko ang lahat sa harap nila. 6 na buwan na ang lumipas. Ang mahabang paghihintay ay natapos na. Inaprubahan na ng insurance company ang pag-release ng pera. Naaabot sa 10-10 milyon. Ngayon ang araw na ililipat ito sa aking account. Ang proseso ay kailangang gawin sa harap ng isang notaryo publiko. Umalis ako ng bahay, suot ang isang eleganteng business suit. Bago ako umalis, tumingin ako sa asawa ko na nakatayo sa hagdanan. Tumango siya, nagbibigay sa akin ng lakas para sa huling laban. Ang opisina ng notaryo ay nasa isang marangyang gusali sa sentro ng lungsod. Nakaupo ako sa isang malaking mesa, kasama ang notaryo at 2 kinatawan mula sa bangko. Okay ma'am, sabi ng notaryo. Lahat ng dokumento ay beripikado na. Ayon sa huling habilin ng inyong yumaong asawa, ang lahat ng pondo ay ililipat sa inyong account. Kailangan nyo lang pirmahan. Ang 6 na dokumentong ito, inabot niya sa akin ang mga papel at isang ballpen. Huminga ako ng malalim. Habang itataas ko na sana ang ballpen, blag, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Bumukas ito ng marahas. Lahat kami ay nagulat. Ngunit ako, nanatiling kalmado. Alam ko kung sino ang darating. Pumasok ang hipag ko na may pagmamalaki, tila isang bayani. Kasunod niya ang kanyang asawa na mukhang kaawa-awa at nanginginig sa takot. Nakita ko ang mga 5,006 na nag-aabang sa parking lot kanina. Kasama rin nila ang kanilang abogado at isang pulis. Itigil ang lahat ng yan. Sigaw ng hipag ko. Lumapit siya sa mesa at inihagis ang laman ng isang malaking brown na sobre. Kumalat ang 12-dosenang litrato sa mesa. Mga litrato ko kasama ang aktor. Naghahawak kamay, tumatawa, at pumapasok sa hotel. Tingnan niyo ang mukha ng manlolokong babaeng ito. Sigaw niya. Itinuturo ako. Habang nagpapanggap na nagluluksa. Nagpapakasaya pala siya kasama ang kanyang kalaguyo. Wala siyang karapatan sa pera ng kapatid ko. Sir Police, i-freeze niyo ang pera na yan, sabi ng kanyang asawa. Pangbayad namin yan sa utang ng kumpanya. Ang kanilang abogado ay nagsalita. May dala kaming pulis para mag-request ng freeze order. May matibay kaming ebidensya na ang kliyente ninyo ay may kalaguyo. At may hinala kaming pinlano niya ang pagpatay sa kanyang asawa para makuha ang insurance. Ngumiti ng malapad ang hipag ko. Akala mo maloloko mo kami? Ngayon, makukulong ka sa pagpatay sa kadugo ko. Natahimik ang buong silid. Tiningnan ako ng notaryo at ng mga taga-bangko nang may pagtataka. Ang pulis ay nagsimulang lumapit sa akin. Ngunit, sa halip na matakot, marahan akong sumandal sa aking upuan, uminom ng tubig, at ngumiti ng napakatamis sa hipag ko. Hinayaan ko silang magdiwang sa loob ng 5 segundo. Dahil sa ika-6 na segundo, bubuksan ko ang aking bag at ilalabas ang bala na wawasak sa kanilang buhay. Ang bitag na ginawa ko ay sa wakas nagsara na. At sila ay nakulong sa loob. Ang tensyonadong katahimikan ay bumalot sa opisina. Ang ngiti ng tagumpay ng hipag ko ay dahan-dahang naglaho nang makita niya akong kalmado. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Babaeng walang hiya! Sigaw niya. Sir Police, ano pang hinihintay niyo? Arestuhin niyo na yan. Malinaw na ebidensya ang mga litrato. Lumapit ang pulis. Ma'am, base sa report at ebidensya, kailangan po kayong sumama sa presinto para sa karagdagang investigasyon.
Ipagpapaliban muna natin ang pag-release ng pera. Ngumiti ang abogado nila. Ang asawa naman ng hipag ko ay nakahinga ng maluwag. Iniisip na ligtas na siya sa mga 5,006 na nag-aabang sa baba. Siyempre po, Sir Police, sagot ko ng mahinahon. Bilang isang mabuting mamamayan, handa akong makipagtulungan. Ngunit bago niyo ako isama, hayaan niyo muna akong sagutin ang mga akusasyong ito. Dahan-dahan kong binuksan ang aking itim na leather bag. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Inilabas ko ang isang asul na folder. Unahin natin ang unang akusasyon. Sabi ko. Inilabas ang ilang piraso ng papel at ibinigay sa pulis, sa notaryo, at sa mga taga-bangko. Ang hawak niyo po ay isang legal na part-time employment contract na may selyo. Nakasulat diyan ang pangalan ng lalaki sa litrato, kumpleto sa kanyang ID number. Kontrata? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ng hipag ko. Ang lalaki sa litrato ay hindi ko kalaguyo. Matigas kong sabi. Isa siyang theater actor na legal kong inupahan mula sa isang ahensya. Ang trabaho niya, ayon sa kontrata, ay bayaran para samahan akong kumain sa labas, mamasyal, at ihatid ako sa lobby ng hotel para magmukhang may relasyon kami. Kung mas matalino lang sana ang investigador niyo, malalaman niyang umalis ang lalaki sa hotel 2 oras matapos kaming pumasok. Pagkatapos niyang maglaro ng video games sa kwarto ko, narito rin ang patunay ng pag-transfer ko ng bayad sa ahensya niya. Namutla ang mukha ng abogado nila. Inagaw niya ang papel at binasa. Bilang isang abogado, alam niyang ang ebidensya niya ay naging abo na. Imposible. Bulong niya. Teka! Sigaw ng asawa ng hipag ko. Kahit na umarte lang yon, hindi pa rin yun patunay na hindi niya pinatay ang bayaw ko. Bakit niya kailangang gumawa ng ganoong dula kung wala siyang tinatagong masamang balak? Muli akong ngumiti. Mas malamig ngayon. Magandang tanong. Bakit ko kailangang umupa ng aktor? Simple lang. Para maging abala kayo sa pagsunod at pagkuha ng litrato sa akin. Para malingat kayo. At hindi mapansin na ako naman ang nangongolekta ng ebidensya ng tunay ninyong krimen. Muli kong dinukot ang kamay ko sa bag at inilabas ang isang makapal na libro ng mga report. Inilapag ko ito sa mesa, nang may kalabog. Sir Police, nais ko pong mag-report ng kasong pagnanakaw, embezzlement, at money laundering. Sabi ko, diretso sa mata ng pulis. Binuklat ko ang unang pahina. Ito po ang dobleng libro de kwenta ng kumpanya ng yumaong asawa ko, kasama ang opisyal na audit at mga totoong bank statement. Dito, malinaw na pineke ng hipag ko ang pirma ng asawa ko sa 12-dosenang tseke sa loob ng 3 taon. Nanlaki ang mga mata ng hipag ko. Hindi makapagsalita, tila tinamaan ng kidlat, ipinagpatuloy ko. Ninakaw niya ang milyon-milyong piso mula sa kumpanya. At kung titingnan niyo ang susunod na pahina, makikita niyo kung saan napunta ang pera. Ipinakita ko ang mga bank transaction na naka-highlight. Ang perang ninakaw ay inilipat sa personal account niya. At pagkatapos, inilipat sa mga account ng mga sindikato ng online sugal at mga illegal na lending company. At lahat ng transaksyong iyon ay nakapangalan sa lalaking nanginginig na nakatayo diyan ang asawa niya. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa silid. Diring-diri ang tingin ng notaryo at ng mga taga-bangko sa mag-asawa. Ang abogado nila ay dahan-dahang umatras. Dumidistansya sa kanyang mga kliyente. Pinatay niyo ang asawa ko ng dahan-dahan. Sabi ko, nagdarama. Ninakaw niyo ang pera ng kumpanya niya. Hanggang sa halos malugi ito. Ginawa niyo siyang habulin ng mga maniningil. Dahil ginamit ng asawa ng hipag ko ang pangalan niya bilang garantor. At ang huli, namatay siya sa isang aksidente. Dahil sa stress na dulot ng mga utang na kayo ang gumawa, kinuha ng pulis ang report. Ang ebidensya ay napakatibay. Ginang, sabi ng pulis sa hipag ko, matigas na ang boses. Base sa mga ebidensyang ito, may sapat na dahilan para arestuhin kayo sa salang embezzlement at money laundering. Natauhan ang hipag ko at nagsimulang sumigaw at umiyak totoong luha ng takot. Hindi! Kasinungalingan yan! Tinrap niya ako. Kasabay nito. Lumuhod ang kanyang asawa sa sahig. Tumingin siya sa bintana.
Nakikita ang mga 5,006 sa baba. Tulong! Maawa ka! Gumapang siya. Palapit sa akin. Bigyan mo ako kahit konti lang pambayad sa utang ko ngayon. Papatayin nila ako. Masasagasaan nila ako. Paglabas ko, tiningnan ko siya ng walang emosyon. Ang gulo mo sa mga singsaay. Hindi ko problema. Sabi ko. Ikaw ang nangutang. Ikaw ang nag-enjoy sa perang ninakaw. Kaya ikaw ang magbayad ng kapalit. Tumawag ang pulis ng backup. Pumasok ang 2 pang pulis. Dalhin niyo ang mag-asawang ito sa presinto. Nagpumiglas at nagmura ang hipag ko habang pinopusasan. Ang kanyang asawa ay hindi lumaban. Umiiyak lang habang kinaladkad palabas. Pagkasara ng pinto, nawala ang kanilang mga sigaw. Humingi ng paumanhin ang kanilang abogado at nagmamadaling umalis. Bumalik ang kapayapaan sa silid. Isang nakakagulat na drama ng pamilya, sabi ng notaryo. Nakikiramay po ako, ma'am. Salamat po. Ngayon, maaari na ba nating ituloy ang pagpirma? Siyempre, ma'am. Wala nang legal. Nahadlang. Huminga ako ng malalim, gamit ang isang matatag na kamay. Pinirmahan ko ang 6 na dokumento. Bawat guhit ng tinta ay sumisimbolo sa aming tagumpay. Ang mahabang digmaan ay tapos na. Panalo kami. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa puting buhangin ay parang musika. Ang sariwang hangin ng umaga na may amoy dagat ay dumadampi sa aking balat. Nakaupo ako sa isang rattan na upuan sa balkonahe ng aming bagong bahay. Isang marangyang villa sa isang liblib at ligtas na baybayin. Wala nang ingay. Wala nang tsismis. Wala nang takot. Ang buwan ng tensyon, kasinungalingan, at pag-arte ay isa na lamang alaala. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya ng hipag ko ay naging usap-usapan. Nahatulan siya ng mahabang pagkabilanggo para sa pamemeke, embezzlement, at money laundering. Ang kanyang asawa naman ay binugbog muna ng mga 5.5 bago ikulong para sa panloloko at sugal. Nakamit nila ang parusang nararapat sa kanila. Paano naman ang biyenan ko? Hindi namin siya kinalimutan. Umupa ako ng isang mapagkakatiwalaang abogado para gumawa ng isang secret trust fund para sa kanya. Bawat buwan, isang malaking halaga ang ipinapadala sa kanyang account para sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ang sabi sa kanya, galing ito sa isang lihim na investment ng kanyang yumaong anak. Nabubuhay siya ng payapa. Ipinagmamalaki ang anak na pinaniniwalaan niyang pumanaw, na nag-iwan ng kabutihan. Isang yapak ang pumutol sa aking pag-iisip. Isang lalaki ang lumapit na may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Ngumiti ako. Kung makikita siya ng sinuman sa aming mga dating kakilala, hindi nila siya makikilala. Ang asawa ko ay kalbo na ngayon. Mayroon na siyang makapal na bigote at balbas. Ang kanyang balat ay mas maitim dahil sa pagbibilad sa araw. Nagsusuot na rin siya ng makapal na salamin. Ang kanyang mga damit ay maluluwag na linen at shorts na lang. Hindi na formal na damit at leather na sapatos. Mukha siyang isang artist na naghahanap ng kapayapaan. Magandang umaga. Magandang ginang. Handa na ang kape mo. Bati niya. Magandang umaga. Sagot ko. Inaamoy ang kape na nagpapaalala sa akin ng gabing sinimulan namin ang lahat ng ito. Ngunit ngayon, ang amoy ay may kasamang kalayaan. Nagsisi ka ba sa lahat ng ginawa natin? Tanong niya. Buli, hinawakan ko ang kanyang braso. Hindi. Nikatiting, sagot ko ng may buong katiyakan. Kung nanatili tayong mabait noon, wasak na tayo ngayon. Kailangan nating maging kontrabida para labanan ang mga tunay na kontrabida. Ngayon, ang mga utang ay hindi na natin problema. Ang mga taong lason ay nasa kulungan na. At mayroon tayong sapat na pera para mabuhay ng malaya hanggang sa ating mga apo sa tuhod. Ngumiti ang asawa ko. Itinaas niya ang kanyang tasa. Kung ganoon, isang tagay, itinaas ko rin ang akin. Para sa nakaraan na inilibing na natin kasama ng nasunog na sasakyan, sabi niya. At isa pa,
Dagdag ko, para sa ating bagong buhay, payapa, malaya sa mga pamilyang linta, at puno ng walang hanggang kalayaan. Nagtawanan kami, isang tawang malaya, na humalo sa tunog ng alon at hangin. Dahan-dahan naming ininom ang aming kape. Sa aming harapan, ang malawak na karagatan ay isang blankong pahina. Handa para sulatan ng mga bago at mas magagandang kwento. Ang lahat ng kasinungalingan, takot, at pekeng luha ay naiwan na. Mula ngayon, kami ay dalawang bagong tao na masayang nabubuhay sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kwento ng nakaraan ay natapos na ng perpekto